Saan mo natutunan yung mga ganyan? Siyempre, balik na naman ulit tayo sa trending na pinag-uusapan kay Franklin Mian. Yun para sa akin kasi, wala na akong pakialam whether it's true or not. So what's up mga ka-partners? Ito ang inyong lingkod, si Mr. Packing King. So yun boss, welcome sa ating Packing King Show. Thank you, welcome. Dito na naman tayo sa bagong episode kung saan i-interviewin natin ang mga successful na business owner. Meron tayong isang special guest ngayon na dumayo pa from Cavite. Walang iba, kundi si Boss Kyle. What's up, Boss? Kamusta? Thank you. Salamat, Packing King. Yun. Salamat at pinaunlakan mo nga aking interview ngayong araw. Oo naman, syempre, grabe. Dinayo pa natin to kahit na malayo, pero alam ko worth it. Right. Boss, matanong ka lang, ano ba talaga ang business mo? Ano ang business ko? So, yung business namin is brand agency. No? So, bali, ang ginagawa namin is tinutulungan namin yung mga brand owners. Number one, mag-build ng kanilang brand. Kasi marami ngayon, di ba? Hirap mag-build ng brand. Yes. No, number two, tinutulungan namin sila mag-build ng sistema sa business nila. Kasi pag-build ng brand, di ba, minsan parang swertihan, tsamba, kung viral na content. Tayo, systematic na approach natin, Okay. no? And then, nalagyan natin ng mga KPI, ng mga metrics, and then finally, content. Yun yung pinakamahalaga. Tinutulungan namin mag-shoot, tinutulungan namin mag-script, and then, ang pinakamahalaga dun is kung ano yung sasabihin. Bali, yung tatlong yun, napakahalaga talaga yun para sa pag-build ng brand. Alright, okay. So boss, paano yan kung may cosmetic business ako? Paano ko ma-apply yung business mo? Paano mo ako matutulungan? Okay. So, kung may cosmetic business ka, no, bale, ano ba yan? Nagsisimula pa lang? Meron na? O anong stage ba tayo ng business? Siguro sa nagsisimula, pwede. So, nagsisimula pa lang. Oo. So, kung nagsisimula ka pa lang, syempre, ang una na kailangan mong maintindihan is sino ba yung tao na gusto mong i-serve? Diba? Kasi, Okay. cosmetics business yan eh. Ibig sabihin, napakaraming tao gumagamit ng cosmetics. Merong bata, may matanda, may college student, merong empleyado. Kung a-identify mo, no, ano yung use case nga, sabi nila, ano yung rason, bakit ginagamit ng tao yung produkto na bebenta mo. Kasi, at the end of the day, lahat naman yan, makeup. Lahat naman yan, foundation. Pwede ba may iba-ibang minor or parang specific uses tayong ginagamit na magde-determine kung ano yung pinaka-features ng product natin. For example, di ba kung pang-office yan, malamang oily skin kasi nagko-commute. Kailangan smoke-free, parang ganun, di ba? So, depende kung ano at sino yung market na ita-target natin. No, yun yung magiging direksyon ng brand natin. Okay. So, ang pinakaunang gagawin natin kung magsisimula tayo ng cosmetics business natin is kailangan natin maintindihan kung sino ba yung tao, no? Sino ba yung customer na tutulungan natin para pwede tayo magbenta ng maraming produkto sa cosmetics. Yun. Kasi isang problema na nakikita namin na pag may sumikat kang brand, di ba, ang nangyayari sa atin is natatrap tayo dun sa isang produkto na binibenta natin. So, ibig sabihin, kunyari, cosmetics. Kunyari, nagbenta ka ng foundation. Tapos, nag-viral ka sa TikTok. And then, dahil nag-viral ka, dun lang sa product mo, paano kung hindi mo na kailangan ng foundation? Ano mangyayari? Malamang sa malamang, hahanap ka ng ibang brand na naman. Kunyari, let's say, kailangan mo na ng lipstick. Ibang brand na naman yun. Pero what if nag-focus ka sa tao? Diba? Nag-focus ka dun sa audience mo. Say, for example, tinutulungan mo yung mga empleyado na gumamit ng cosmetics. So, kahit na lipstick yan, kahit na foundation yan, kahit na kung ano yan, Korean makeup pa yan, BB cream, kung ano man yan, pwede mo ibenta sa kanila yon kasi lahat ng produkto mo helps yung taong yun. Alright. Diba? Isa lang yung tao, ang dami pwedeng bilhin. Pero yung produkto, isa lang gamit niya. So, mas maganda kung may isang tao, maraming produkto. Okay, nice. Yan. Ganda no? So, paano naman yung medyo matagal na ako sa business ko? Paano mo ako matutulungan nun? Kasi kanina sabi mo, yung nagsisimula, o yung gitna, o yung talagang eto na. So, paano yung talagang matagal na ako? Paano mo ako mas matutulungan? Okay. So, kung matagal ka na sa business mo, highly likely, ang pinakauna natin kailangan malaman dyan is, ano ba yung problema sa brand? Kasi sa totoo lang, di ba, katulad ng business nyo, Sir Jermike, di ba, sa Packing King. Right? Packaging, di ba? So,
Ngayon, meron tayong audience or meron na tayong nabubuong online presence na Packing King, correct? So, for a business like this, na medyo matagal-tagal na, right? Ang una nating iintindihin dyan is, ano bang problema meron tayo? Okay. Kasi ang bawat negosyo, di ba, may tinatawag na tayong structure. Di ba? And kami rin, meron kami sa inside yung dun sa negosyo namin, meron kami structure na binubuo sa bawat brand owner. No? So, share ko na lang din, mabilisan lang. 3 kasi hinahanap natin sa isang negosyo, di ba? Okay. Paano ka kumuha ng attention? Paano ka mag-convert ng sales? Paano ka mag-retain ng customer? So, again, attention, conversion, and retention. Retention. So, yung 3 bagay na yun, napakahalaga niyan. Bakit? Kasi kung titingnan mo yung daloy ng isang negosyo, diba? Una, kailangan mo muna magpasikat. Yes. Kasi syempre, paano ka nila makikita? Yes, gano'n. Right? Pagkatapos mo sila pasikatin, syempre, kailangan mo ng way to earn money from that. So, Okay. kailangan mo ng isang conversion. Ibig sabihin, Yes. kailangan mo ng produkto or serbisyo na ima-maximize mo yung attention na nakuha mo para ka magkaroon ng kita. Okay. Ngayon, pag meron ka ng dalawang parts na yan, Parts na okay na, may kita ka na. Oo. However, hindi pa tatagal yung negosyo. Bakit? Kasi kapag bumili sila once, bye-bye na. Okay. Di ba? Pero kung meron ka ng pangatlo, which is yung tinatawag nga nating retention, Okay. di ba? Yung isang customer mo, what if bumili yan ng more than 10 times sa'yo? Parang repeat purchase na. Repeat purchase Yun talaga. talagang dapat. Yun talaga ang Yung dapat. business mo, Exactly. yung bumibili talaga sa'yo, consumable, kung tawagin. Correct. Oo, Diba? paulit-ulit, di ba? So, pag meron ka nung 3 yun, actually yun nga lang talaga yung key ingredients para sa isang napaka-successful at long-term na business. Ngayon, nakikita naman natin dahil sa online, napakadaling kumuha ng attention. So yung 3 sinabi mo kanina, yan yung ginagawa nyo sa mga kliyente nyo. Correct. Oo, siniset up natin yan, no? So, yun yung sinasabi namin structure. Kaya, So katulad yung mga walang idea, no? Na ang gulo ng sistema nila sa negosyo, wala silang maayos na procedure, kung paano ba talaga. Minsan bebenta, minsan wala, minsan Yes. magkakaroon, yes. minsan ang dadagsa na naman, mali pala. Hindi ganun ang proseso. So yung Oo. 3 sinabi ni Boss Kyle is, yun lang pala yung napakasimpleng gagawin. Di ba? So kung medyo nalilito kayo at hindi nyo alam kung paano siya gawin talaga, si Boss Kyle lang makakaturo sa inyo at makakatulong sa inyo kung paano pa mas may improve yung business nyo. Tama ba, Boss? Tama, syempre, di ba? So, anytime, pwede silang lumapit kung kailangan nilang tulong, kahit magtanong lang. Diba? Sobrang happy kami dyan. No? Alright. So, matanong ko lang, ilan na ba ang kliyente nyo na hinahandle nyo na ganyan? May Sa- mga kilalang personalidad din ba kayong hinahawakan? Meron kaso hindi natin Hindi natin pwedeng Baka sabihin. baka mamaya magulat sila eh. So, ibig sabihin, yung taong yun, napakagaling sa social media nun at ang lakas bumenta nun. Tama ba? Oo, correct. Tapos So, kayo ang nasa likod. yes. So, yun yung gusto namin. Back-end lang kami. No? Sila na yung sumikat. Kami, Pwede mo bang ibulong kung sino yan? sila ano na lang, sundan nyo na lang ako sa Facebook ko, Kyle Harkey. Pwede nyo makita doon kung sino yung Alright. makasama natin sa picture. Alright. So, makikita nyo, possible yan, sikat na influencer yan. Millions of followers na hinahandle nila, mga kilalang negosyante na. So, yung galing nila sa pagbebenta, yung lakas nila sa negosyo nila, sila ang nasa likod nun. Okay? So, nagsimula lang din yun from the scratch, di ba? Correct. As in, oo, wala oo. talaga silang kaibigan. Wala talaga. Actually, meron akong gusto ikwento dyan eh. Meron kami isang kliyente ngayon, sikat na influencer, no? Kaka-attend lang natin siya ng event niya. Wala pa siyang produkto. Meron Okay. nang gustong bumili ng product Uy, niya. kilala ko yan kung sinong yan. Wala pang produkto, pero ang dami nang gustong bumili. Correct. Oo. Idea lang. Sabi namin, Hindi kasi, baka sikat na kasi, kaya ganun. Eh, paano yung mga hindi sikat? Kaya din ba yun? kaya din yun, no? Yun nga yung inaano namin sa mga business owner namin, di ba? Kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung resources mo ngayon, pwede mo i-maximize by partnering up with other people also. Di ba? For example, kung kunyari, gusto nating sumikat sa larangan ng business, di ba? Pwede tayo makipag-partner sa mga sikat na influencer sa business, katulad ni Chinkitan, Don Soriano, Oo. di ba? And then sila magpapasikat, pero tayo yung conversion, yung produkto. Okay. Right? That's why napakalaking effect nun. And at the same time, nakikreate nila yung curiosity doon sa ilalabas mo palang produkto. Okay. So, ngayon, di ba ikaw,
Ganyan din ginagawa ng mga sikat na tao ngayon. If makikita mo, tingin mo ba sila Kong TV, di ba? Naglalabas yan ng mga... At one point, nagbebenta yan ng milk tea franchise eh. Nagre-release pa sila ng kung ano ng products ngayon. Tingin mo ba meron silang kapangyarihan or meron silang enough na capability to create a very, very good product considering na araw-araw nagko-content sila. Hindi na kaya ng time yun eh. Hindi na kaya ng time, So right? yung gumagawa nun is pwedeng kayo sa servisyo. Oo. Pwede sa amin yung tumutulong sa strategy. Pero at the same time, pwede ka rin maghanap ng tao na meron ng produkto na ang goal mo na lang is ibenta yun. Nice. Siguro tip ko rin sa mga nanonood. Oo. Imagine mo kung ikaw gagawa ka ng business, do you agree? Kayo rin, Sir Jeremiah, diba? Do you agree na mataas na ang margins na 10 to 15%? Well, depende naman kung bulk order yun. Depende ka sa percentage eh. Kung Oo. 10%, 1 million naman ang kikitain mo o Correct, 100,000. It depends. Pero kung 10% to 15%, I think maliit eh. Maliit pa, okay. Maliit For me, kung retail pero Oo. gaya nga ng sabi ko, kung 10% ka, kung 100,000 naman per PO ang kikitain mo at kada tao, why not, di ba? Correct, diba? So, sabihin na natin, tinatarget natin mga millions and millions of tea. Kasi, imagine mo, influencer kayo. So, Alright. malaking negosyo binibenta natin. Yan is Alright. chinkitan. Okay. Okay lang, maliit kita, pero malaki, Tubo. maliit kita, pero marami tao. Ganun. Oo. Maliit kita, marami tao. So, imaginein mo, kung siya, di ba, instead na gumawa pa siya ng isang business, na sa totoo lang, kikitain niya at the end of the day, minus all the expenses, minus all the sakit ng ulo dahil kukuha ko na empleyado, makipag-partner na lang ako, for example, sa isang franchise Oo, owner. Mismo. Diba? Oo. Tapos sabihin ko lang sila, ako magbebenta yan, bigyan mo ako ng 15%. Yun. Hindi ba mas madali sa akin yun as Oo. an influencer? Oo. Right? So, that is what maximizing a brand is. Hindi naman kailangan ikaw lahat. So, para to sa mga negosyante na napaka-busy nila sa business nila at hindi na nila ma-maximize yung kanilang time, lahat, no? Ganun pala, no? Although, kala ko leverage lang din ang ginagawa. This is duplication. Duplicate mo yung ginagawa mo, mag-hire ka ng tao. Eh, how about kung gusto mo na into the next level na, may naisip ka na naman bagong idea ng business. At hindi mo na nga kaya dahil wala ka ng time, eh. Oo. So, sila Boss Kyle ang tutulong para dyan. Sila na ang bahala. Well, it depends na lang kung anong mapag-uusapan nyo. Dahil kung nag-i-start pa lang naman, well, madali naman siguro pag-usapan yan at naiintindihan naman niya kayo dahil nag-i-start pa lang ulit kayo sa bagong venture ng business. Correct, Tama ba? correct. Oo. So, nagko-consult kami actually ng mga nagsisimula pa lang. Okay. Kung gusto nila... So, kahit nag-i-start lang din, ano? Oo, nagko-consult kami na nag-i-start. Lalo na, yung pinakamasarap tulungan yung nag-i-start pa lang, mas napakaganda ng product. Ito, nasingit ko lang, no? For me, no? Sistema talaga ang sa nagpapayaman sa isang negosyo. Kung wala kang maayos na sistema, magulo, wala sa direksyon, kung ano talagang goal mo, ba talagang plan mo dyan sa business mo. After 10 years, kung expansion na ba, o 5 years, o as is ka pa rin dyan, o talagang as in, yun lang, bahala na kung tawagin, kumita dito, hindi. Hindi yun ang business eh. Dapat may sistema talaga yan. Hindi naman Correct. sinabing sistema is magbabayad ka ng mga kung ano-anong sa computer. Hindi, sistema lahat sa operation, marketing, Yes. sales. Napakaganda nitong binibigay na opportunity ni Boss Kyle sa atin. Buti may mga kaganyang tao. Dahil before, ang hirap mahanap ng mga katulad yan eh. Kasi isipin mo, talaga solo, ikaw, hustle ka, ikaw mag-isa. Well, okay yun. Totoo naman, okay din yun. Dahil kung plano mo na mag-diversify o mag-isip ng another venture of business at iniisip mo Yes. wala kang time, totally yun talaga. Kasi iwan mo ba naman yung isang business mo para lang sa panibagong business, tapos ikaw na naman. For sure yan, di ba? Mami-mismanagement mo yung isa. So, sila ang tutulong para doon. Ang galing, di ba? Yes, thank you. Ganun na ganun, boss, di ba? Oo, ganun Solid. talaga. Pang ano nga namin, tawag namin sa amin, kami yung utak na tutulong sa'yo. Kasi, di ba, minsan, pag masyado kang nakafocus sa business mo, nakakalimutan mo na yung mga kailangan mangyari kasi masyado kang Mismo, masyado kang nasa loob eh. tama yun, no, mismo. So, sino yung titingin sa labas para sabihin sa'yo, teka, masyado ka nang paurong dyan. Open, diba? ganun. Masyado ka nang naglilin towards dito sa maling ginagawa natin, babalik muna kita. So, kami yung gumagawa nun para sa mga Grabe. business owner. Napakatindi nun. Napakaganda ng services na binibigay niya sa mga business owner. Thank you. Matanong ko lang, sa
Saan mo natutunan yung mga ganyan? Actually, nung nagsa-start talaga ako, nagsimula din naman ako bilang isang empleyado. Nag-corporate din ako for a little less than 2 years Okay. sa isang FMCG. Familiar ka ba sa FMCG? Medyo familiar lang po. So, FMCG, yung fast-moving consumer goods. Yan yung ginagamit nating araw-araw. Like, literal yung mga pinagtrabuhan kong company. Ito yung mga bawat household sa Pilipinas, siguradong meron to. Okay. Okay. So, dahil doon, nagkaroon ako ng awareness sa mga ganyang klaseng kalakaran. Pero, nung nagsisimula ako, ginibap ko nun. Yung time na yun, ng empleyado, actually, sobrang laki ng sweldo ko na. Imagine yung fresh grad ako, laki ng sweldo ko. Balik tayo dun sa usapan kanina na paano nagsimula yung... Paano nagsimula? So, ito lang. So, quick background lang about sa akin. No? Ako kasi, nagsimula ako sa e-commerce. e-com. Oh. So, sa e-com, Anong taon sa yun? e-com industry, back in 2019. 2019, no, mga OG yan. OG, oo. Oo, kami 18 kami, 2018. Oo, kami yung parang sabi nga namin second gen. No. Tapos, during the time, syempre, alam mo naman, nauso yung mga strategies na... Kasi madali ang negosyo. Let's say, lampasan na natin yung budol na yan sa online. Oo, di ba? Ang daming gumawa niya ng e-com board, di ba? Correct. Oo. Kasi ang dali. Ang dali talaga. Nagbago yung innovation ng e-com. Napupuna na ng mga consumer yung gano'n. So, hindi na rin siya naging trend. So, ngayon, lahat pumupunta na sa branding. Correct. Di ba? Oo. Talagang kanya-kanyang branding na lahat. Di na uso yung budol-budol. Yeah, oo. Actually, so, yun yung biggest reason bakit kami nandito ngayon. Yun. Dahil pala sa ganung pangyayari. Oo. Kasi marami ako mga... Totally mali yung word eh. Hindi sila nang i-scam as budol May technical way lang na ginagawa. Hindi sila nang loloko, literal. Pagka talagang OG lang kumbaga parang strategy malupit sa e-com. Correct. And then, well, hindi na siya umepek. I think medyo may iilan na lang yata. Kaya nagbago, nagpunta na sila sa branding. So lahat ngayon gusto na maging influencer. Gusto na nilang makilala sariling brand nila as sarili nila. Parang ako, Germike Packaging, Germike Tapes, di ba? Oh, so yun sa amin, nangyayari sa amin nun kasi early on pa lang 2019, marami kasing ganung strategy. Diba? And ako, kasi nga, nag-corporate ako, so parang ako, ang direction ko parati is, kung yung corporate nga namin kumikita ng $60 billion sa Pilipinas Okay. every year, what more sa negosyo nating e-com na napakaliit pa lang, sila kaya nilang gawin ng tama, tapos kami kailangan manloko ng... Hindi naman manloko, pero kailangan gumawa ng mga ganitong kakaibang strategy para lang kumita ng pera. So parang sabi ko, parang may mali. So, umpisa pa lang, sabi ko na hindi ito yung tamang paraan. Kasi nga may awareness ako na nakikita doon sa corporate experience. Ayun yung dati pa, yung dating e-com yan. Yung dating e-com to. Yung mga sinasabi ng budol daw sa e-com. Oo. So, kaya kami noon, dun pa lang sa panahon na yun, sinabi ko na, hindi ito yung path na gusto ko. Ayoko nang sundan yung trend na nangyayari sa e-com world. Kaya kami, back in 2021 pa lang, nagfo-focus na kami on building brand. Sabi ko, kailangan ko matutunan yung brand. Kailangan ko maintindihan ko. So, yung business namin, 2 years na siya, pero 4 years ago pa lang, binubuo na namin yung concept of yung idea. Na ngayon, thankfully, we're reaping the benefits of it. Sa amin na lumalapit yung mga tao kasi kinrate na namin yung system, yung strategy. Kasi by profession, engineer ako. Oo. So, yun yung ginamit namin na parang backbone para magawa ng sistema to para sa mga small businesses katulad nila. So, nagsimula talaga siya sa pain. Kasi nalulungkot ako noon. Imagine mo naman, magbebenta ka sa online, tapos kahit ikaw mismo ayaw mong bilhin sarili mong produkto, di ba? Mismo. Bebenta siya. Although malakas siya. Malakas siya. Kumikita siya ng Oo. malaki. Pero hindi, Di ba? hindi mo, although para ka rin alam mo, anong negosyo mo? Hindi mo man lang masabi sa tao na although ito yung negosyo ko. Pero paano? Sasabi mo, ano binibenta mo? Pampaputi. Sa mga OG na e-com dyan, alam niyo ito kung anong ibig sabihin yan. Diba? Yung... So parang yan pala yung, alam mo yung pag umorder ka ng, kunyari, bumili ka ng cellphone, ganyan. Oo. Ang dumating, bato. So yun yung mga bogus ng e-com nung araw. Until now, meron pa yan. Pero ngayon, ilan na lang. Dahil ang tao, natuto na umorder that time na chinecheck na nila ng maayos yung review. Although review na, nagaya na. Diba? Ang point kasi doon, yung mga tao natututo na. Gusto na nilang bumili sa branding na talaga.
which is yun yung ginagawa nyo. Na para ang Correct. tao bumili talaga sa totoong legit seller. Yes, Talagang yes. legit na e-com o negosyante talaga. Alam nyo na, pag hawak ni Boss Kyle yan, maniwala kayo, bumili kayo kasi legit na talaga sila. Wala naman ako sinabi hindi legit nung araw. Well, e-com talaga yan. Honestly, ako, para sa akin na nga, hindi lang alam ng tao, I would say, right business practices. Kasi like ako, saan ba ako nanggaling? Nanggaling siya ako sa corporate. Mhm. So, swerte ako na meron akong ganung knowledge. Kaya hindi ko sila nilook down. Well, for me talaga ito. Ang business talaga, laging may loophole yan. Laging parang may magic dyan. Parang ganito, bumili ka nga ng plywood, kala mo 3/4. Pero pag tinignan mo, hindi naman 3/4 talaga ang kapal niyan. Oo. Ano ba, asukal na lang, 1/4. Pag tinignan mo, hindi naman eksaktong 1/4 talaga yan. Lahat ng business, may tinatawag tayo na loophole yan. Yes. So, I think lahat naman, walang perfecto talaga. Correct, Diba? correct. Oo, yun nga, exactly. And yun nga, nung time na nagkaroon ng e-com, sobrang dali magnegosyo. So, ako, ang pananaw ko niyan is that people just didn't know any better. Hindi na control. Kasi, Saturated. hindi nila alam eh. Para sa kanila, ay, ganun na pala kadali yun. Oo. So, kaya nandito nga yung mga Kagaya katulad mo. natin, oo, na binabago. Wala yung nang ganun. Wala nang budol. Oo. Lahat puro legit na talaga. Correct. Lalo na sa panahon ngayon, actually, mas mahirap magkaroon ng negosyo na ganyan yung strategy mo. Akala mo lang madali. Oo. Kasi parang madali dahil kaya mong sabihin kahit Oo. ano, di totoo yung sinasabi mo. Pero sa totoo lang, di ba ang hirap magkaroon ng negosyo na parati ka nagtatago. Mismo. Saan nakita ng negosyo na ang goal mo is magtago? Di ba attention nga gusto mo, pero Oo. ang ginagawa mo is goal mo magtago. Oo. So maling-mali, di ba? Maling-mali. So, Boss Kyle, siyempre, balik na naman ulit tayo sa trending na pinag-uusapan kay Franklin Mian. Kasi Okay. ang business mo kasi is kayo yung nasa likod ng negosyo, structural into branding. So, ikaw, anong masasabi mo sa kanya na nasira na siya sa social media, na madaming negative comment pagdating sa business model niya? Do you think makaka-apekto ba sa branding niya yan? Or mas makakaganda ba yan? Well, sa'yo, Yeah, dahil yeah. yan ang expertise mo. Correct. Thank you, no? Ako, siguro, first of all, disclaimer. Hindi ko alam sa Yes, oo naman. No? Disclaimer lang din tayo, no? We're neutral lang po kami dito. Neutral tayo dito. Factors. Na-example lang natin si Coach Franklin, si Boss Franklin, para naman Oo, kasi may ito yung branding topic, effect nasa yan, eh. branding tayo, Oo, di ba? oo. Ito yung yung topic ng podcast. Yun, para sa akin kasi, ngayon nga yung kumakalat na, pati sa mga tao na nasa marketing, branding, Okay. yung kumakalat na debate, maliban doon sa diskarte o diploma, at Okay. least on the business sense is, sabi nga daw is, bad publicity is good publicity. Till now naman, it Until still now. happens. So, Okay. however, the biggest question is, what bad publicity can become good publicity? So, ako, as how I see it, di ba? Karamihan ng mga bad publicity na nakikita kasi natin is that meron na silang pinaglalaban na more often than not, hindi lang akma or hindi lang aligned doon sa gusto ng karamihan. So, for example, kunyari ikaw, sabihin na natin, just a good example, no? Pasensya na dito, I'm not trying to affect any religion, pero let's say you're in a country like Indonesia, which is a Muslim country. Tapos sinabi mo that you are pro-pork. Di ba? Okay. Mahilig ka kumain ng pork, right? So, that is bad publicity in that country. Alright. However, hindi ibig sabihin nun is masama kang tao. Diba? Okay. Yun lang yung pananaw mo. So, that's publicity for them. Against yun dun sa paniniwala nila. But it doesn't mean na pag naniniwala ka sa pork, masama kang tao. Correct? No? So, that is bad publicity that can become good publicity. Okay. No, ibig sabihin yung pinaglalaban mo, hindi lang akma dun sa ibang tao. Okay. Okay. Gandang example na. yan. So, ngayon, dito sa nakikita kong example dito kay Boss Franklin. Alright. Ang problem is, na-debunk kasi siya ng mga famous personalities na nagsisinungaling. Okay. Masakit yun. Okay. Sakit yun. Kasi that is not just bad publicity, that is outright liar. Di ba? Outright lie. Ngayon, ang issue dyan is if it was proven true. No, kasi lahat naman yan allegedly. Yes, yes. Di ba? But ang question kasi dyan is sino yung tumatanggap ng information. Okay. Di ba? Like for example, doon sa mga viewers niya, wala na akong pakialam whether it's true or not. Kung ano pinaniniwalaan ng viewer na yun, yun yung totoo. Okay. Kasi wala naman tama o mali sa mundo, di ba? Wala naman totoo, peke eh. Lahat naman yan, pwede mong i-manufacture, di ba? Mismo. Depende sa sariling kwento mo yan. Correct. Depende sa kwento sa sarili mo, right?
So, ako lang, ang nakikita ko in the mass consciousness ng tao ngayon is that it's leaning towards that he's being branded as someone who is not telling the truth, no? Hindi ko sinabing liar siya, Yes. no? Hindi ko sinabing sinungaling siya. It's just that, based on the facts, no? It's leaning towards he's not telling the truth. Or he's hiding some of the reality or some of the facts, no? So, kung ganun yung nangyayari sa atin, then just imagine kung ikaw nasa negosyo. Diba sa negosyo, do you agree na number one na napaka-importante dito is trust? Yes. Right? Dating sa point na magpawa ka ng partnership. Oo, correct, investor, diba? diba? Trust is number one, no? So kung ikaw sumikat ka na isang negosyante na kayang magsinungaling or kaya magsabi ng hindi totoo Oo. sa iyong customers, what do you think future partners or future investors will think about you or will perceive you if ever man magkaroon kayo ng potential partnership one day? Sabi nga nila, di ba? Di baling maubos na pera mo, huwag lang masira ang credibility mo. Correct. Oo, di ba? Kasi at the end of the day, yung palitan ng pera is just your Babalik trust, yan eh. di ba? Kung siya man iniisip niya na bad publicity is good publicity, then that's okay. That's okay. Yun yung pagkakaintindi niya. However, again, if you look at the facts, it's leaning towards something that would affect yung future na pwede mangyari sa'yo. And Alright. posible na until this day, kumikita pa rin siya na malaki sa courses na binibenta niya. We don't know what might happen in the future. But at the same time, we also don't know na baka may maniwala pa rin sa kanya. So, in the next, ako para lang sa akin bilang isang negosyante, napaka-crucial nung next steps niya. Because kung sino yung huling, sa boxing, di ba? Kung sino yung huling sapa, siya yung magdidictate ng outcome. Kung anong huling tirada niya, paano niya tatapusin yung chapter na to. Napakahalaga nun. Kasi katulad na lang ni Boss Rendon Labrador, ganyan din yung naging concern sa kanya dati. Di ba? Bad publicity and good publicity. But, ito kung titingnan mo yung style ni Rendon, hindi siya nagsinungaling. Okay. Di ba? Meron lang siyang tao na binash. Oo. Right? Tama. Pero, that is honest to death na opinion niya Oo. that is not aligned To the people. to the people. For example, di ba, yung time na yun, binash niya si Michael V kasi corny daw, di Oo. daw, Tapos sinabi niya yun ng very, very, parang negatively, taas na ng emotion Yes. niya. Oo. Pero hindi siya nagsinungaling. Hindi siya Nagbigay na siya ng nagsinungaling. opinion niya. Mismo. So it means, hindi masira yung branding niya. masira Maayos yung niya pa branding rin. Maayos Kasi pa rin. ganun lang talaga, no? Opinion niya lang, di ba? Opinion Although ito, niya hindi siya lang. nagsinungaling. Hindi siya Yun ang nagsinungaling. pagkakaiba. Yun yung pagkakaiba. Ang lalim nun. Yung bad publicity into Correct. Diba? Ang dali lang yung ngayon, pwede na sabihan, nagbago na yung isip ko para sa akin. Supportahan natin itong tao. So, pero, diba, kung ikaw nasabi na nagsinungaling ka, hindi, nagbago na ako, magbabago na ako, bibigay ko na lahat ng sinabi ko. Mahirap eh. Grabe, ang lupit nun. Mga ka-factor, solid yung topic na yun. Kaya dapat talagang pakatotoo lang tayo. Then, kung may plano tayo mag-business someday, nasa negosyo tayo sa ngayon, at plano natin kumuha ng mga partnership or investor, ingatan natin ang credibility natin. Mawala na nga lahat ng ari-arian natin, pero yung tiwala ng mahirap nang ibalik yan. Kahit sang larangan yan, di man sa business, kahit sa sariling sosyalidad sa buhay. Sa inyo lang, sa community nyo. Parang hirap, di ba? Pagka nasira ka na, pag nawala na yung tiwala sa inyong tao, ang hirap na ibalik. Lagi lang tayo magpakatotoo sa lahat ng bagay. Yun ang aral na nakuha natin dito sa podcast. Boss, paano mo ba sila matutulungan na kung kailangang hingin yung tulong mo sa business nila? And I think, ang daming gustong kumonek sa'yo dito. Dahil ang daming negosyante na ikaw ang kailangan. Diba? Oo, salamat. So, paano ka ba nila makokontak? Oo, ngayon low-key lang tayo. Sabi nga natin back-end lang. No? Kung sino man na nangangailangan magkaroon ng brand, nag-iisip magsimula, o kaya naman may brand na pero nalulos na paano ipapagrow, no? Pwede kang pumunta sa aking Facebook account. No? Hindi nga ako nagpe-Facebook page. Hindi ka nagpe-Facebook. Account lang, no? Chat nyo ako, add nyo ako. Usap tayo kasi ako naniniwala ako sa intimacy. That's Facebook account ko, search yung pangalan ko, Kyle Harque, KYLEJARQUE. Okay. Pwede kayong pumunta sa page namin to understand kung anong ginagawa namin, Conex Media PH. At mayroon ka ng community na mahigit, ilan na yun? 3,000 plus na 3,000 sa community. Pwede kayo sumali doon, tawag namin Brand Breakthrough Circle. Although mas active ako sa personal, no? Kasi gusto ko talaga nakakausap ko bawat tao na. Okay. Kasi ang ganda nitong branding pag nasa puso talaga ng tao to, ang laking pera. Oo. Ang laking pera. Like,
mahina yung 10 milyon. Oo. Sinasabi ko sa inyo. Kumbaga sa pelikula, di ba? Sila yung parang director. Sila yung parang Yan, producer. yun, totoo. Kumbaga yung mga artista lang sila. Oo. Pero kumbaga yung lahat na sinasabi nila, lahat yan galing sa director, galing sa writer, galing sa producer, di ba? Laging tatandaan siguro sa pagdating sa business, walang tama o mali, naniniwala ako dyan. Ang pinapatunayan ko lang is dapat sina-challenge natin yung mga existing na beliefs or paniniwala na meron tayo. Kasi at the end of the day, lalo na pagdating sa marketing, lahat pwede natin gawin for as long as yung prinsipyo na pinaglalaban natin ay totoo. Kung ikaw ang nagsisimula ka pa lang, simulan mo lang, always show up every single day, always challenge your belief. Bigyan mo lang enough time, sigurado ako magiging successful ka. So kung kailangan mo ng tulong, maraming tao ang pwedeng tumulong sa'yo. Kailangan mo lang ng tamang gawa at tamang tsaga. So, salamat. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Sir Salamat, Jordan. boss. Thank you. Alright. So yun, mga ka-partners, narinig natin ng nakaka-inspired na stories ni Boss Kyle. Salamat sa inyo, mga ka-partners. Hanggang sa muli. See you on the next episode.